Magandang hapon po sa inyong lahat. Palaging napapadaan sa akin ang channel na ito. At natutuwa ako kapag nakakapakinig ako ng mga istorya ng bawat tao. Iba-iba man, pero kung minsan ang isang pagkakamali pala ay nagkakaroon ng magandang dulot. Hindi pala lahat ng kasalanan ay masama. At sa ilang taon kong pakikinig sa channel na ito, hindi ko sukat akalain na darating itong araw na ako naman, mismo, ang magbabahagi ng tunay na istorya ng aking buhay. Ako nga pala si Manuel. Hindi ko ho tunay na pangalan. Kasala sa aking asawa na si Yoli. Hindi niya rin tunay na pangalan. Sabay kaming nag-apply sa ibang bansa para magtrabaho. Kaso nga lang siya lang ang nakapasa sa Korea at pinalad na makaalis. Samantalang ako, heto at naghihintay pa ng pwedeng trabaho dito sa Pinas. Nahihiya na rin kasi ako sa kanya na ako ang binubuhay niya, imbis na ako ang bumubuhay sa kanya. Wala pa kaming anak at bagong kasal lang rin kasi at magdadalawang taon pa lamang. Hindi naman kami umuupa dahil nakatira ako sa bahay nila. Hindi naman ako naiilang kay Helen, nanay ng misis ko. Hindi niya tunay na pangalan. Mabait naman siya sa akin. Paminsan-minsan nga ay nakakasabay ko pa siyang kumain. Hindi rin ito nakikialam sa aming mag-asawa, kaya wala kaming dapat na pagtalunan pa. Nang minsang umalis ako ng bahay, para sana ay makapag-apply ng trabaho, dahil medyo nahihiya na rin talaga akong maging tambay. Buong akala ko pa naman ay magkakaroon na ako ng trabaho, ngunit nagkamali ako. Hindi ako natanggap sa trabaho dahil hindi ako nakapasa sa exam at interview. Masakit pero hindi ako susuko hanggang sa may mahanap na akong trabaho. Umuwi ako ng bahay at hindi ko naabutan ang ginang. Nagtungo ako ng kwarto naming mag-asawa. Hindi muna ako kumain ng lunch at pagod ako sa biyahe. Isa pa, nakakahiya namang kumain nang hindi pa nababawasan. Baka sabihin palamunin na nga lang ako rito, nauuna pa. Kinagabihan nang makaramdam ako ng gutom. Kinailangan kong bumaba sa kusina para mag-check kung may natirang ulam para sa akin. Pagdating ko roon, nagtaka ko kung bakit wala namang bawas ang pagkain. Hindi ba siya kumain? Tanong ko sa aking sarili. At napatingin ako sa wall clock na nakasabit. Pasado 7:00 na ng gabi. At dahil gutom na rin ako, hindi ko na hinintay pa ang ginang. Nauna na akong naghapunan. At bahala na kung ano ang sasabihin niya sa akin kinabukasan. Nagugas na lang rin ako ng ginamit ko sa pagkain ko. Kinabukasan, maaga naman akong nagising para ako sana ang magluluto. Kaso nung bumaba ako ng kusina, nakalanghap ako ng masarap na ulam. Gising na pala si Helen. Hindi na ako nagtanong pa kung ano nga ba ang kanyang niluluto. Bigla kasing natuon ang pansin ko sa suot niyang maiksing short at sleeveless. Ewan ko ba, bakit tila nag-iba ang tingin ko sa kanya ng mga sandaling yun. Aaminin ko, kahit na may edad na siya ay maganda pa rin ang kanyang figura. Dahil kung hindi niyo man maitatanong, isa siyang Zumba instructor sa barangay namin at kahit saan pa siya imbitahan. Nang napansin niya ako ay tinawag niya ako. "O Manuel, nariyan ka pala. Halika't tikman mo tong naluluto kong putsero." Yakag nito. Nahihiyaman ako pero hindi ko matanggihan ang magandang ginang. Lumapit ako at tinikman ang kanyang niluto. "Ano, masarap ba?" Tanong niya. "Oho, masarap." Sagot ko naman habang may kasabay na panakaw na tingin sa kanyang katawan. "Mabuti naman at naibigan mo tong putsero ko.
Sige na, magsandok ka na ng kanin nang makakain na rin tayo. Wika niya kasabay na rin ang pag-utos sa akin. Sinunod ko ang utos niya. Naghain ako at sabay na kaming kumain na may kasamang kwentuhan. Si Helen kasi yung tao na kuwela, palabiro at magaan kausap. Nagtanong siya kung saan ba ako galing. Sinabi ko na naghanap ako ng trabaho. Natapos na kaming kumain at hindi na kami nag-usap pa ulit dahil pumanhik na ako sa itaas sa kwarto ko. Naging ganoon ang setup namin sa bahay. Hindi na rin kami nagkakailangan pang dalawa at maayos naman ang aming pagsasama. Hanggang sa dumating po ang araw na hindi ko inaasahan. Gabi na iyon at ang pagkakaalam ko, tulog na ang ginang. Pero nauuhaw ako kaya lumabas ako ng kwarto para uminom sana ng tubig. Nang may maulinigan akong tila pigil na boses. Dalawa lang naman kaming magkasama ni Helen sa bahay. Kaya dumiretso ako sa kwarto niya at napagtanto kong boses niya ngayon. Buong akala ko talaga ay binabangungot to. Pero nang pihitin ko ang seradura ng kanyang pintuan, hindi to nakalak. Kaya maingat kong binuksan ang pinto at nagulat ako sa aking nasaksihan. Si Helen, nakahiga sa kama nang walang kahit anong panakip sa sarili, habang bit-bit-bit-bit ang panloob ko. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yun. Kung aalis ba ako o mananatili ako sa pintuan. At nang aalis na nga ako, tsaka naman niya ako nakita. Tinawag niya ako at agad naman akong lumapit. Halika Manuela, gusto mo bang maglibang muna? Tanong niya. Natakot ako nung una. Pero nang tumayo siya at hinila ako, doon na ako nawala sa sarili. Nabuhay ang dugo ko na nahimlay sa ilang buwan na hindi ko kasama ang aking asawa. Aaminin ko, nabaliw ako ng mga sandaling yun. Para akong napadpad sa alapaap at tila nakalimot ako kung sino ang kasama ko sa kama. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang bugso ng aming damdamin at pangangailangan. Sa isang iglap, may nangyari sa amin ng ginang at hindi lang ho isang beses dahil inabot na kami ng madaling araw sa nakaw namin na sandali. Nang makatulog ako, nagising ako na may nakadagan sa akin. Akala ko, panaginip lang ang lahat. Humingi ako ng sorry sa kanya pero sinabi niya sa akin, ayos lang, huwag mo na lang ikwento sa anak ko. Wika niya na ang tinutukoy ay ang asawa ko. Alam ko namang ginusto mo rin at alam ko rin na may pangangailangan ka. Kung kailangan mo ko, pumunta ka lang dito sa kwarto ko. Dagdag pa nito. Bumangon na ako sa higaan at hindi na sumagot pa. Pakiramdam ko kasi ang dumi ko at ang sama ko ng asawa. Sa kabila ng ginagawa nito na paghihirap sa ibang bansa, ay nakagawa pa ako ng kasalanan. Akala ko hanggang dun lang ang namagitan sa amin ng ginang. Pero nagulat na lang ako nang makalipas ang isang buwan na pag-iwas ko rito. Bigla na lang niya akong hinila sa may kusina at muling sinamantala ang kahinaan ko bilang lalaki. Humiga siya sa lamesa hanggang sa muling naganap ang ikalawa naming pagkakasala sa asawa ko at anak naman niya. Pilit ko pa rin siyang iniwasan. Kapag umaga, aalis ako at uuwi naman ako maghahapon na. Kapag tatanungin niya ako, hindi ako sumasagot. Tumutuloy na lang ako sa kwarto at naglalak ng pintuan. Araw-araw, ganun ang ginagawa ko para lang maiwasan na siya ng tuluyan. Pero nang minsang umuwi ako ng gabi, inabangan niya ako at nag-usap kami. Maupo ka nga Manuela, wika niya. Naupo ako at hinintay kung may sasabihin siya. Pero nagulat na lang ako nang muli siyang naglantad sa harapan ko. Ano?
Tatanggi ka pa ba? Tanong niya habang papalapit ng papalapit sa akin. Pero hindi ako kumilos. At na-bad trip siya sa akin. Kinuha niya agad ang damit niya at nilayasan ako. Tama naman ang ginawa ko. Ayoko na rin magkasala pa sa misis ko. Alam ko sa puso ko, mahal na mahal ko ang aking asawa. Kaya tama na ang dalawang pagkakamali ko sa kanya. Akala ko nga okay na ako kay Helen at tanggap na rin niya. Pero makalipas ang 2 buwan na hindi niya ako pinapansin. Hindi rin to nagluluto ng ulam o magsaing man lang, kaya ako na lang ang gumagawa nito. Pero nagtataka na lang ako, bakit ako lang ang bumabawas ng pagkain? Hindi pala siya kumakain ng luto ko at tuluyan na ngang nagtampo sa akin to. At dahil sa ganong sistema namin, naisipan ko na lang sana na bumukod na kami ng bahay ng aking asawa. Kapag umuwi siya ay kakausapin ko na siya. Pero naglaho lahat ng plano ko. Nang isang gabing dumating si Helen at may kasamang ibang lalaki na mas bata pa sa akin siguro ng 5 taon. Dinig na dinig ko ang kalokohang ginagawa nila nang dumaan ako sa kwarto nito. Hindi ko alam bakit nakaramdam ako ng selos na hindi naman dapat. Ang pakiramdam ko noon na parang niloko ng aking asawa kahit hindi naman. Nagkulong lang ako sa kwarto ng gabing yun at natulog. Kinabukasan, nakita ko siya at wala nang lalaki nito. Nagalit ako at nagsalita sa kanya. Hindi ko rin malaman kung bakit ako nagsalita ng ganun. Hindi ka na nahiya? Sa pamamahay pa talaga ninyo gagawin ang kababuyan nyo. Galit na wika ko. Nakita ko na kumunot ang noo niya. Huwag mo akong sigawan mismo sa pamamahay ko. Baka nakakalimutan mo. Sampid ka lang rito. Bulyaw niya. Para akong binuhusan ng malamig na yelo sa sinabi niya. At tama naman siya. Nakikitira lang ako sa bahay nila. Pagkatapos naming magsagutan, hindi na kami nag-usap pang muli. Patuloy pa rin siya sa pag-uwi ng kalaguyo niya sa bahay. Iisang lalaki lang naman, pero sa bawat gabing nalalaman ko na may nangyayari sa kanila, gusto ko silang sugurin sa galit ko. Pero naiisip ko, bakit ko naman gagawin yun? Anong karapatan ko, di ba? Nagtagal pa ang sitwasyon namin na ganito at gusto ko na lang sanang umalis. Pero paano? Anong sasabihin ko sa asawa ko? Magtatanong ito panigurado at hindi ko siya kayang saktan. Nagtiis ako sa ilang buwan na gano'n ang sitwasyon ko. Pakiramdam ko talaga, niloloko ako sa mga gabing naririnig ko kung paano sila maglaro ng apoy ng kalaguyo niya. Hanggang sa hindi na ako nakatiis ng umagang yun. Mag-isa lang si Helen at kakaalis lang ng lalaki niya. Hinila ko siya sa sala at muling may nangyari sa amin. Nalaman ko na pinagsiselos lang pala niya ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sarili ko. Hanggang sa muling naulit ang pagkakasala namin. At halos talibot na nga namin ang bawat sulok ng bahay. Simula nun, halos araw-araw na nga na may nangyayari sa aming dalawa. Naging para kaming mag-asawa. Nagde-date kami at sinubukan rin naming mag-staycation at lumabas ng bansa nang hindi nalalaman ng aking misis. At sa bawat alis namin, panibagong karanasan ang aming tinatamasa. Hindi ako natatakot na babuntis to dahil wala naman na siyang kakayahan dahil sa edad niya. Nagpapakasawa na lang talaga kami sa isa't isa. Parehas pinupunan ang kakulangan ng bawat isa. Masaya na may takot at halong konsensya rin dahil sa aking asawa. Umabot ng 3 taon ang bawal naming relasyon hanggang sa hindi ko namamalayan na pauwi na pala ang aking misis. Nang minsan tumawag ito sa akin, nagpasundo ito sa airport. Mabuti na nga lang at nagpasundo ito, kundi malaking problema na naman kapag nahuli kami nito sa akto. Nang umuwi sa bahay ang misis ko, hindi kami nagpapansinan ni Helen, pero nag-uusap naman kaming dalawa. Kinagabihan, habang abala kami sa kama ng aking misis,
Ewan ko ba bakit bored na bored ako. At tila si Helen ang hinahanap ko ng mga sandaling yun. Hinintay ko siyang makatulog para pumuslit ako sa kwarto ng nanay niya. Nang mga madaling araw na, pumunta ako sa kwarto nito. Nagtaka siya, pero hindi na siya nagtanong nang halikan ko na siya at muling pinagsaluhan namin ang nakaw na sandali. Alam kong namiss niya rin ako. Nang matapos ang naganap sa amin, nakatulog ako at ginising lang ako nito at sinabihan na bumalik na sa kwarto namin ng aking asawa at makahanapin niya ako. Sakto naman na lumabas ang misis ko at nagtanong, "Saan ka galing, Han?" "Ay, bumaba ako sa kusina. Nauhaw kasi ako eh." Alibay ko. Mabuti na lang, nauuna ang kwarto ng biyanan ko bago ang sa amin, kaya malapit rin sa hagdanan. Ilang buwang nakabakasyon ang aking misis at naging maingat talaga kami ni Helen. Wala siyang nalaman sa bawal naming relasyon. Bumalik siya ng Korea at nagpatuloy na naman kami sa relasyon namin ni Helen. Kung minsan nilalamon na ako ng konsensya ko. Kaso hindi ko naman kayang mawala si Helen. Hindi ko akalain na aabot ng 5 taon pa ang bawal naming relasyon ng ginang. Nang isang gabi, magkayakap kaming dalawa sa kwarto. Napatanong na lang ako nang hindi sinasadya. "Masaya ka ba sa ginagawa natin?" Tanong ko habang pinagmamasdan ko ang kagandahan niya. Talagang parang dalaga itong kumilos at sa pananamit, maging sa kanyang katawan. Mas slim pa nga ito kumpara sa aking misis. "Oo naman, ikaw ba?" Balik na tanong niya sa akin. "Masaya naman, kaso natatakot ako na baka malaman ng anak mo ang relasyon natin." Sagot ko. At totoo naman yun. Ayoko na dumating ang araw na malaman ng asawa ko ang lahat. Palamunin na nga lang niya ako. Gagawa pa ako ng kalokohan at sa nanay pa nito. "Huwag kang matakot. Wala naman siyang malalaman eh. At isa pa, wala naman siya lagi dito, hindi ba?" Hindi na ako umimik pa at nagbihis na ako. Kinabukasan, naghanap ulit ako ng trabaho. At sa pagkakataong yun, nakapasa ko. Isang sales agent ng mga alak. Pinatos ko na, para naman kahit papaano ay may pagkaabalahan ako. Nabisi ako at dahil ginagabi na ako, nagagalit si Helen sa akin at inaakusahan niya ako na may babae at isusumbong daw niya ako sa anak niya. Sa totoo lang, nung nagtrabaho ako, nawala ng atensyon ko sa ginang. Natakot kasi ako sa karma, kaya umiwas na ako, bagay na hindi niya nagustuhan. Natakot ako na baka ituloy niya ang banta niya sa akin. Ayoko namang maungkat ang mga nangyayari sa aming dalawa. At baka hindi ako mapatawad ng aking asawa sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Kaya para hindi siya magsumbong, pinagsilbihan ko ulit siya ng gabing yun na para bang mister niya ako. At balik na naman kami sa ganoong sistema. Tila hindi na ako makaalis sa kumunoy na kinasasadlakan ko. Umuwi ulit ang aking misis. 3 buwan raw ang bakasyon niya. At masaya ako dahil hindi na kami magkikita pa ni Helen. Dahil nagpaalam rin kasi ito na aalis na muna ng kanyang bahay. Hinayaan na namin siya na umalis at mainam yun para sa aming dalawa. Nung umalis ang ginang, kami ng misis ko ang naiiwan sa bahay. At ako naman ay nasa trabaho sa umaga at hapon o gabi na ako nakakauwi. 3 buwan na ganun ang naging setup namin sa bahay at hindi pa rin nauwi si Helen, bagay na kinasaya ko. Talagang last na kasi yun na nangyari sa aming dalawa at pinangako ko na rin yun sa aking sarili. Pero dumating ang araw na kinakatakutan ko. Umuwi si Helen. Lasing na lasing. Pilit niya akong hinihila patungo sa kwarto niya. Naabutan kami ng asawa ko at nagtaka ito sa aming dalawa. "Ma, ano ginagawa mo?"
Tanong ng misis ko rito. Ha? Ang alin? Ganito ba? Tanong nito sa asawa ko. Kasabay ng paghalik sa labi ko. Na kinagulat ko at ng asawa ko. Wala na sa amin yun. Alam mo ba habang wala ka, ako ang naging asawa niya. Boring ka kasi yata sa... Hindi na nito natapos ang gustong sabihin nang sinampal siya ng asawa ko. At ako naman ang pinagbuntunan nito ng galit. Totoo ba, Manuel? Totoo ba? Tanong niya na galit na galit. Noong una ay hindi ako maamin. Hanggang sa nakonsensya na ako at napaamin niya ako. Sorry, Han. Hindi ko naman sinasadya eh. Nauutal na sagot ko. Kasabay ng pagsampal niya sa akin at pagsisipa at pagsasabunot. Tinanggap ko lahat ng yun. Dahil alam ko na kulang pa ang sakit na aking nararamdaman sa pananakit niya kumpara sa sakit na naidulot ko sa kanya. Pero kahit magsisipa ko, huli na talaga. Nilayasan ako ng asawa ko pagkatapos niya kaming sigawan. Ang bababoy ninyo! Nakakadiri kayong dalawa! Doon gumuho ang mundo ko at nawala ang babaeng mahal ko. Sa ngayon, nandito ako sa probinsya ng parents ko at nagbabagong buhay malayo sa kanilang dalawa. Tinanggap ko ang sinapit ng buhay ko. Iniisip ko nga kung sana lang hindi ako pumatol at nagpatalo sa tukso. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to sa buhay ko. Hanggang dito na lang po at lubos na nagsisisi. Manuel.